yung pag-ibig ng Diyos sa bawat isa, and receive your answered prayer now, that in the name of Jesus, whatever you ask in prayer, believe and you have received. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Mataas ang pangarap ko. Gusto ko maging honor student, gusto ko maging abroad, maging mayaman, and all of that. Kaya para matamasa ko yung pangarap niya, nag-aral ako ng mabuti, nagsipag ako sa trabaho, and all of that. And kasama na rin ang pag-serve ko sa community. Lahat ng yun, lahat ng effort na yun, masasabi ko, after all of that, yun lang ba yun? Parang dahil hindi nag-meet yung expectation ko, yung pangarap ko, and all of that, yung pangarap nag-turn into resentment. Resentment meaning, hindi, ang tagal ko nag-aral, hindi ako nakapasa agad, hindi man lang ako nakatigim ng promotion, and all of that. Pero minsan, dahil dun sa resentment na yun, dahil sa mga yun, minsan namimiss ko yung point na bukod na, higit pa doon sa pangarap na
hindi ko natamasa or minsan baka hindi ko kayang hindi ko kayang ma-receive. More than all of that, ang mas importante is yung hindi ako pinabayaan ni Lord through all the troubles, through all the trials. Sabi nga sa Jeremiah 33, call unto me and I will answer, and I will show you great and mighty things. And kung babalikan ko yung intro ko kanina, na looking back, never ako pinabayaan ni Lord. Kaya here I am standing in front of you na masasabi ko, good morning everyone. Ako si Engineer John Michael Carpio, graduate ng De La Salle University. Never nawalan ng trabaho. Magandang career, magiging lead na. Mabuting anak at magiging mabuting asawa sa magandang babae na doon, si Sarah Jane. And most of all, ako si Mikey, anak ng Diyos at hindi pinabayaan ng Diyos. Thank you po. Starting a storm, the clouds are black, it breaks your will, and it feels like that. You think you're lost, but you're not lost on your own. You're not alone. I will stand by you. I will help you through. When you turn all you can do, and you get gone. I will dry your eyes. I will cry.
nalaman ko na may kasama ka, hindi pa man mag-iisa. Kasama mo ako Sa hirap, sa hirap at ginhawa, may karamay ka. karamay ka, sa iyong pagdurusa. Kaibigan, Kaibigan, kita, sabihan mo yung sabi mo, kaibigan mo na yan. Sino ba ang tutulong sa'yo? Ang katulad mo. katulad ko, kaibigan mo ako. Kaibigan kita, kaibigan kita. Sino ba ang tutulong sa'yo? Sino ba ang tutulong sa'yo? Kung ilan katulad mo, kaibigan mo ako. Kaibigan mo ako. I know you had me on your mind when you climbed up on that hill, where you saw me with eternal eyes while I was yet in sin. Redeemer, Savior, friend. Let's strive upon your battered back. Every thorn that pierced your brow, every nail drove deep through guilt
Thank you. Thank you po. Nung panahon ni Jesus, nagtuturo siya sa iba't ibang lugar. At nagkataon na nandun siya sa isang bahay. At nagtuturo siya at maraming tao nagtuturo kasi tinutulong lagi si Jesus kung saan man siya napupunta. Kasi naging kilala na siya. At sobrang dami ng tao na gusto siguro lumapit, makarinig, at malamang pati yung gusto humingi ng healing at ng miracles nila. Pero merong 4 na lalaki. Meron silang buhat-buhat. Meron silang buhat-buhat na nakahiga sa kama, na kaibigan nila. Paralyzed yung kaibigan niya. Ano yung paralyzed? Hindi siya nakakalakad, hindi siya nakakabangon, hindi siya nakakagalaw. Kaya buhat-buhat nila siya. Kaso sa sobrang daming tao, hindi nila ngayon alam paano nila ilalapit kay Jesus. Gusto kasi nilang gumaling yung kaibigan nila. Yung paralyzed nilang kaibigan ay makalakad at makagalaw. Di ba kahit sa panahon ngayon, kahit anong galing na ng technology natin, hindi pa talaga nakakalakad ng maayos yung na-paralyzed. May wheelchair, may ibang intervention. Pero yung bumangon, makalakad, hindi pa rin eh. At sa pananaw ng magkakaibigan, walang ibang makakatulong sa kaibigan nila kung hindi si Jesus. Ang makakapagpagaling lang, magbibigay ng miracle ay si Jesus. Inisip ko, ba inihintayin na lang nila na matapos yung pagtuturo ni Jesus? Isa sa pagpilitan nila. Kaso nga lang, hindi siguro nila alam yung schedule ni Jesus. Nasaan kaya siya nagsastay? Hindi rin nila alam. So dahil nandoon na si Jesus, kailangan nilang i-grab yung opportunity, yung pagkakataon, at lumapit sa kanya. Dalhin yung kaibigan. Pero walang daanan. Paano gagawin nila? At naisip nila, inakyat nila yung bubong. At binutas nila yung bubong. At binaba yung kaibigan nila para nila. Nagulat siya si Jesus na may bigla na lang tao. Pero nakita niya yung faith ng mga kaibigan. Ang sabi sa Luke 5, wait, that's sa Luke 5, seeing their faith, Jesus said to the paralyzed man, your sins are forgiven. Hindi pa siya humingi ng tawad. Nakita lang ni Jesus yung faith ng mga kaibigan. Ang sabi na agad, your sins are forgiven. At tinuloy pa niya yun. Ang sabi niya, get up. Pick up your mat, yung pinaghigaan niya, and go home. Yun ang sinabi. Hindi maraming pagkayari. Sabi niya ni Jesus, rise up, pick up your mat, and go home. At biglang tumayo yung paralyzed. Tumayo siya, naglakad siya, at tumayo siya, kinuha niya ng pinaghigaan niya, at naglakad siya pauwi. At nagulat yung mga tao, kasi, ayun na, kahit ako magugulat, ngayon nandun na sila nakakita, wow, hindi siya makalakad, pinuhat niya siya. Pero bumangon siya, lumakad pauwi. They were amazed and they glorified God nung nakita nila yun. And what it took was the faith of the friends. Tayo ba? May ganun ba tayong faith? In Jesus, at ipaglalaban pa natin yung para sa kaibigan natin, hindi lang yung pang sarili natin, pero yung para sa iba. Pero siguro, kahit napakabuti mong kaibigan, mabuti ba yung kaibigan? Mabait ba yung kaibigan? Mabait ba yung kaibigan? Kahit na mabait yung mga kaibigan natin, there is someone greater. At sabi sa John 15, verse 13, sabi ni Jesus, greater love has no one than this, than to lay down one's life for a friend. Greater love yung meron yung Panginoon. Kaya
Friends? Friends ba kayo? At yung ginawa ni Jesus na yun, hindi lang siya namatay sa krus na tapos na. Walang, ganun lang yun. Hindi yun show. Nung namatay siya sa krus, iyon ay may kapalit. Yung kasalanan na meron tayo, inamo niya para tayo mapatawad. Yung kasamaan na meron tayo, inamo niya para tayo ang maging banal. Yung mga sugat na natamo niya ay para tayo ay gumaling. At siyang mayaman ay naging mahirap. Para tayo naghihirap at mahirap ay yumaman. Ginawa palit ng Lord yung lahat ng mabuti, maganda na kanya dun sa paghihirap at pagturo sa natin. Nagkaroon ng exchange at buhay ni Jesus yung kapalit. At alam niyo ginawa niya yun para kanino? Para sa akin, para sa iyo, para sa iyo, para sa ating lahat. Pinagpalit niya yung kabutihan niya para sa atin. Pero meron lang tayong gagawin. Hindi natin na kailangan magbayad eh. Walang bayad. Ang kailangan natin gawin ay tanggapin yung Lord. I-accept si Jesus as Lord and Savior. Maniwala at magtiwala kay Jesus. Gawin natin siyang pina Diyos sa buhay natin. Yun ang kailangan natin gawin. At yung fullness na blessing na nais na Lord ay binibigay niya sa kaibigan. Ulitin natin tanong, kaibigan ka ba naman? Meron ba? Meron ba? Meron ba? Sabi, may kaibigan niyo Lord. From the Old Testament to the New Testament, may 400 years na gap, may silence. Walang prophet na tinawag ng Lord para kausapin niya at mangusap sa mga tao ng Lord. So yung 400 years na yun, walang prophet. And then napunta tayo ngayon dito sa New Testament. At merong mag-asawa, pero may kaedara na sila. Maganda na, lolo-lola ito mga siguro. At kinausap yung lalaki. At magkakaroon daw siya ng anak. And that yung magiging anak niya is great in the Lord, great in the sight of the Lord. Filled with the Holy Spirit, kahit nandoon pa lang sa tiyan. He will turn the people back to the Lord. He will turn the people's heart back to the Lord. He will prepare the way of the Lord. So sa kanya, totoo yung before I formed you, I knew you. Kasi wala pa eh. Pero sinabi na ng Lord kung ano yung tao mo, anong magiging ka sa tao mo. Prepare the way of the Lord, the rain in God's sight, He will turn the people's heart to the Lord. At yun ay si John. Ang tawag natin sa kanya, John the Baptist. Pero hindi niya apelido yung the Baptist. Yun yung kanyang role sa kingdom of God. John. Yung nanay ni John, na si Elizabeth, ay pinsan ng nanay ni Jesus, na si Mary. At minsan dumalaw si Mary kay Elizabeth. Nasa tiyan pa lang si John, at yung dalawang buntis nagkita. Buntis pa lang si Elizabeth, buntis si Mary. At nung nagsilita si Mary, Elizabeth! Yung baby John sa loob ng womb ay tumalon. Naramdaman nung nanay, tumalon. Dahil narinig lang niya yung boses nung nanay ni Jesus. Sa loob pa ng John, totoo sa kanya, he was filled with the Spirit even in the womb. Di pa lumalabas. Filled with the Spirit mo siya. And so John did his role. He prepared the way of the Lord. Nag-preach na siya noong panahon na yun. Kasi wala nang voice of God, di ba? So noong nandiyan siya na si John, naglapit na yung mga tao, tinutulog siya, sumusunod siya sa kanila. At lumalapit na sila ulit sa Panginoon. Ito din tayo, nabaptize na si Jesus at nagsimula na yung ministry ni Jesus. At yung mga followers ni John, ang doon na rin sumusunod kay Jesus. Si Jesus na yung mas tinudong
yung mas sinusunod. Ano na sila kay Jesus? Kasi si Jesus, di ba ba? Signs and wonders, or miracle, by healing. Ando na sila. At sabi ng mga followers ni John, wala, John, mas marami na yung followers ni Jesus. Paano ka na? Paano na tayo? Siya na yung bida. Tapos sabi niya John, di ba sabi ko, hindi naman ako ang Messiah. I'm just preparing the way for you. Ano sabi niya John? Preparing the way lang siya. At nagkwento siya ng kwento. Sabi niya, si John, the bridegroom marries the bride. Diba? Tayo bilang church, tayo yung bride of Christ. So yung groom ay yung Lord, si Jesus. So the bridegroom marries the bride. And the bridegroom's friend, ang tawag na namin niyan, best man. The bridegroom's friend is simply glad to stand with him and listen to his vows. So tinutukoy niya yung sarili niya. Siya, si John, ay friend of the groom. At masaya na siya na makita yun. Sabi pa niya, therefore I am filled with joy for his success. Masaya ka na nung tinutukoy si Jesus. So puso na sila ng Jesus kasi yun ang goal niya. Masaya siya na ibigay siya, I will stand with you. You know, word na ginamit na siya. I'm simply glad to stand with you. Pero hindi naman natatapos kay John yung role na yun. And so this guy, si John, all his time it was in the service of the Lord. Hanggang tulong binigay niya para sa Lord na wala na yung dami ng tao na sumusunod sa kanya. Si Jesus na sabi pa nga niya, He must increase, I must decrease. So bumaba na yung lesser of myself. Sa panahon ngayon, na nagpaparamihan ng followers. Sa panahon ngayon na ang dami-dami yung gusto i-follow. Nagpapalo na tayo kay Jesus. Sa panahon ngayon na gusto natin tayo yung bida, tayo yung sikat. Ano sabi ni John? He must increase. I must decrease. So tinatawag tayo ng Lord ngayon na sumunod kay Jesus. Tinatawag tayo ngayon ng Lord to turn our hearts, the people's hearts, back to God and prepare the way for His coming again. And can you be His friend? Meron ba rin gusto maging kaibigan si Jesus? Pwede bang tumas yung kamay? Sana rin maging kaibigan ni Jesus to be the friend of the bridegroom, to be the best man, best woman for Christ. And could you be one who will stand with Jesus? Ano man yung sitwasyon, ano man yung nangyayari, will you stand with Jesus and be His friend? So ngayon, yung mga gusto maging kaibigan ni Jesus, sumunod sa Kanya, pwede bang tumayo tayo ngayon at i-dedicate natin yung buhay natin sa Lord? Mag-pray tayo. Magsunod kayo sa panalangin. Panginoong Jesus, litin natin sa magsunod kayo. Panginoong Jesus, tinatanggap ko po kayo bilang Diyos at tagapagligtas. Punuin niyo po ako ng Espiritu ninyo. Nais ko po na magamit niyo ako sa kalwalhatian ninyo. Tinatanggap ko po ang hamon na maging kaibigan ni Jesus. To stand with Jesus. Ngayon ako na lang. Lord, nagpapasalamat kami sa araw na ito na pinagtipon-tipon kami. And we desire today to follow Jesus. To stand with Jesus. And Lord, kayo po yung maging kasama namin sa lahat ng pagkakaanan namin. Kayo yung maging kasama namin
glory and to turn people's hearts back to you. Thank you, Jesus. May mag-worship tayo. God is so good. He's so good to me. So good.
house of worship. This is a house of worship. This is a place of praise. This is a place of praise. In prayer natin to, where every demon trembles, where we proclaim your name, this is a house of healing. Our hearts are full of faith. You have our full attention. You have the final say. Come alive in the name of Jesus. Come alive in the name of Jesus. This is the house of miracle. To the feet of Jesus. To the feet of everything in the name of Jesus. This is the house of miracle. There's resurrection power. There's resurrection power. Your blood runs through our veins. Your blood runs through our veins. Your kingdom triumphs over. Even the throne is great. Yes, Lord, we pray right now. Doon sa mga taong nahihirapang maglakad. Ayusin mo, Lord, yung tuhod nila, yung joints nila, palakasin mo yung muscles, and receive your healing in Jesus' name. Thank you, Lord. Lumakad ka ng maayos, tumakbo ka in Jesus' name. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Lord, mga kabataan mo, maawa sila. Sa sinabi mo na, you know your plans for them, Lord. Lord, mangyari na wala
for me and my house, we will serve the Lord. Let the salvation of the Lord be upon sa bawat pamilya natin, and we declare in the mighty name of Jesus yung restoration in our family and forgiveness. In the mighty name of Jesus, O Lord, ikaw na yung salvation mo mamayagin sa bawat tahanan natin. In the name of Jesus, kaya sa inay. Meron daw dito na pinagpe-pray niya yung nanay niya. At inumiiyak siya lagi kasi pinagpe-pray niya, pinaglalaban niya yung nanay niya. At kung ikaw yung tanggapin mo ngayon in Jesus' name, yung healing na binibigay ng Lord, yung freedom na ginagawa ng Lord, at yung pagbuhos ng provision para sa iyo. In the name of Jesus, yung mga pinaglalaban nila, yung magulang nila, sa ngalan ni Jesus, mula sa addiction, matanggal na in Jesus' name. We pray now for pray yung stronghold ng enemy sa pamilya namin. In the mighty name of Jesus, ano mang pang pinaghahawakan ng kalaban sa pamilya namin, pinuputo namin yan sa ngalan ni Jesus. At lumaya kami in Jesus' name. We want to receive, Lord, the fullness of your blessing in our lives today. Thank you, Jesus. Ano kakanta tayo ng blessing. Pwede nyo kaming sabayan? Pwede din kayo magpo. At ito yung sinabi ng Lord, word ng Lord, ng panahon ni Moses, sa mga priests, sa mga Aaron, sa mga priests, yung how He wants to bless the people of God. Yun yung i-claim natin na para sa atin. At ngayon, kaya kantahin muna natin siya, yung Hebrew sa language of Jesus. Lord,
Jesus.